Nakaano ako dito eh, 20 kilometers per liter. Yun yung average ko, kasama na yung mga long ride, yung mga bomba. Not bad for a 900cc. Tapos ito yung pool, kiddie pool. Tapos ito yung kwarto. Jessie, kiss papa. Okay, bye-bye. Buti naglalaro na. Kanina umiiyak, kaya ko paalisin. So, tara. Medyo underdressed tayo ngayon. So kahit naka-jacket tayo, hindi ko nalagay yung padding. Huli ko na napansin na nagmamadali na ako. Okay, wala pa namang ulan pero basa yung sahig. At saka rain or shine tayo ngayon. Nagdala ako ng kapote, meron din tayong wireless microphone kung sakaling umulan talaga. Samahan nyo lang ako, punta tayo ng outing. So sana kahit naka-rain or shine tayo, ready. So okay pa rin kung hindi uulan. Wasak likod ko nito, ngayon ko lang na-realize. So naka-jacket at saka backpack tayo. Bahala na. Naka-tail tayo dito sa tayo eh. Cold start. So yun nga, we are back with another video. So samahan nyo lang ako, pupunta kami. Ako sa team building / outing ng work friends ko. Ngayon na lang ulit ako makaka-attend. Lagi akong no show. Tapos pakita ko na rin siguro yung resort mamaya kapag sinipag. Pag hindi, edi samahan nyo lang ako sa biyahe. Tapos kwentuhan tayo. Mga panis, helmet on the go. So yung dadaanan natin hindi ko alam. First time ko pupunta Bacoor, Cavite. Pero pag tinignan mo sa maps, malapit lang sa parang Las Piñas lang. Kanya-kanyang crossover. Alam nyo, lately napapansin ko, kita nyo yung dalawang stripes ng puti na yan. Ang daming ganyan. Hindi ko sure kung pedestrian lane yan. Kasi ang alam kong pedestrian lane yung may hati-hati eh. Pedestrian ba yan? Hindi ko sure. Sarap. Ingat-ingat, di tayo naka proper gear. Okay nang makulimlim at saka nabasa yung daan. Huwag lang talaga bumagsak. Yun lang. Mas mahirapan kasi tayo. Uy, ang ganda naman ng Yamaha. Hindi pala Yamaha, Candy Blue na mugs. Yan yung iniisip kong ilagay eh. Pero yung closer sa Yamaha Blue, meron kasi sa Defy. Ang ganda. Kapag magpapa-change color pala ako nito, parang sigurado ako napapalitan ko yung kulay ng mugs. Yun yung parang hindi pwede maiwan eh. Kahit na itong gold ay bumabagay naman sa ibang style na napipili ko sa ngayon, parang gusto kong baguhin siya. Kasi tingin ko malaki yung dagdag eh. Ito, ganyan yan, Yamaha Blue. Pero okay lang sa akin yung medyo matingkad. Parang may pagka-candy siya. Angle check pala muna tayo dito. Baka mamaya pangit. Wait lang, balik tayo. Hello, mic test, okay. So parang medyo mababa ng konti lang naman. In-adjust ko lang din ng konti lang. So sana okay. Ngayon kasi mas prefer ko na kung magkakamali ako ng angle, okay nang mataas at diretso kaysa yung sumobra yung baba. Kapag nanonood kasi ako, napapatungo ako kapag mali-mali yung angle nung sa akin at saka nung iba. Uy, grabe, sinibak tayo ng yun. Hindi ko kilala yung taillight ah. Oh. Muntik ka na pumasok sa SLEX. FJ, dati kong dream car. Malalaman mong traffic talaga pag pati yung motor, hirap. Nakita ko na naman tong Toyota na to. Hot issue ngayon, yung not for hire. Gulo na talaga dito, no? Kung ano-ano na lang yung nagiging issue. Dito lang din yung ni night ride ko eh. Alam nyo itong pupuntahan kong work, outing yan, di ba? Halos magte 10 years na ako. Nagkikwento lang ako kasi traffic eh. Putik nung nag-apply ako dito, sabi ko 2 taon lang. Sigurado magja-jump na ako. Hindi pa uso yung job hopping nun. Pero yun na talaga yung plano ko. Parang 2 taon lang kasi yun yung uso sa resume eh. Parang pag may 2 years of experience ka na, medyo may plus. Putik, umabot ako ng 10 taon.
10 taon na ako, pero pinaka reason dito kaya mababa lang din yung sweldo. Totoo yan, walang chika. Ang lakas lang maka comfort zone. Kasi nalam mo yung kabisado mo na yun. Tingin ko marami naman nakaka-relate sa inyo eh. Kabisado mo na yung trabaho mo. Parang kabisado mo na lahat. Mga kaibigan mo, tas mabait pa yung mga manager na nagiging manager mo. Napakalaking bagay niyan. Kaya hindi ko mapagpalit. Pinang konti. Okay, oops. Siyempre tigil tayo. Wala, dapat tayo dito sa kanan eh. Parang dito yung airport na maliit. Nung sumakay kami papuntang ano ba yun? Balisin. Liit lang ng eroplano. Parang laruan talaga. Pero yung experience naman same lang. Hindi ko naman naramdaman na nililipad yung aeroplano. I mean, hinahangin yung aeroplano. Nga pala, meron kaming ride papuntang Maligo, Pangasinan. So sa time na napapanood nyo to, hindi pa naman ata tapos yun. Niyaya ko si Boss Reed eh, kaso hindi ata siya morning person, sobrang aga daw. Ang call time kasi namin ay 7. Actually late nga yun, no? Kung Maligo, Pangasinan. Ay hindi, mali pala. Hindi pala sa Maligo. Sa ano yun, sa XSR ride namin, niyaya ko siya kasi puro XSR doon. Ang call time 7 AM. Eh maaga daw, so sabi ko gawin natin 8. Baka makasama, di ba? Sayang naman, si Boss Reed naman yan eh. Kaso di pa rin daw, masyadong maaga. Sayang, so next time na lang. Boss Reed ko, nandito ka man. Itong jacket ko na Alpine Stars, syempre Alpine yan eh, di ba? Parang respected brand yan. Ganda, magandang brand yan. Pero sobrang pangit nung ano niya, yung kung paano ilagay yung pad. Sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Pero usually kasi merong pocket, di ba? Suksok mo lang tapos may velcro. Okay na, nandun na. In place na yung... Wait lang, turn right anytime with care. Okay, copy. So yun nga, sa loob nitong itong butas-butas. So parang pwede mo siya baliktarin. Para siyang dalawang jacket. Tapos yung isang jacket lalagyan lang, pocket lang. Pero nasa loob siya ng main jacket. Ang hirap ilagay. So yun lang yung pinaka-ayoko sa kanya. Pero yung forma gusto ko. Di ko lang magets bakit yung katulad ng Tai Chi jacket ko. Simple lang eh. Pocket lang talaga eh. Bubulsa mo lang yung goma doon. Tapos velcro. Ito kailangan mo pa hugutin. Naalala ko yung R9. Lumabas na kasi pero wala pa dito sa Pilipinas. Tapos ni-review ni Adobo Moto. Pinapanood ko yun eh. Same makina kasi yun. Parang ito talaga na ginawa lang na sport. Tapos nakakaramdam siya ng delay doon sa first part ng second gear. Pero malupit na kasi siya mag-ride eh. Oh, butik. Nasarapan ako sa hangin, napatigil ako. Ano ba yung sinasabi ko? Comment ni Adobo Moto yung second gear daw nito, first low RPM ng second gear. Parang hindi daw ganoon kalakas yung hatak. So para daw makapag-keep up siya doon sa speed na kung saan man siya sanay. Nagda-downshift siya tapos tinotodo na lang yung high RPM para may torque. Ako kasi di ko nararamdaman yun. Lakas na lakas ako dito. Sobrang saya ko sa bike na to talaga. Highway na ba to? Parang highway na to, no? ...500 meters. Pero dito ang layo pa. Reduce speed. Okay, nagpipicture ba dito? Lapit na lang oh, 6 kilometers na lang. Low balance. Gulo ng lane. Okay pala tong daan na to eh.
Sayang, exit na agad. City na ulit. Actually itong ride na to ngayon, mas gusto ko nga umulan eh, para may iba-iba naman. Wala pa tayong video na umuulan talaga. Tapos ready ako kasi nandito yung wireless microphone na pinahiram sa atin ni Sir Mark. Hindi ko naman nagagamit. Labo eh, no? Kanina ayoko nga umulan eh. Oh, ba't naging BYD yung kotse na to? Akala ko Porsche yan. Porsche yan eh. Buti pala di ko tinanggal tong quad lock na to. Hindi ko to nagagamit eh, ngayon lang. So parang minsan gusto ko benta ko na lang ba, sayang. Pero may use pa rin pala. Okay, do not block intersection. Kanan na red light, wala naman. Ayan oh, 'di ba? Walang pedestrian na parang walang stripes. Yun na ba talaga yung pedestrian ngayon? Sobrang old school ng jeep na to ah. Mukhang trend. Sali na kaya ako sa counterflow pero di ko papakita sa inyo. Oh, grabe ang gulo ng lugar na yun. Nasaan na ba ako? Gusto ko lang mag-swimming. Villa Alberto Resort. So dyan tayo. Ah, dito lang pala yung parking sa labas. Okay. Akala ko naman sa loob. Okay, okay. Dalawa lang. So papapark tayo ng tropa natin dyan kasi may parking pa sila dun sa likod. Pero masyado nang malayo eh. Hindi ko makikita yung motor. Nakakailang. Okay, so nandito na tayo. Nakapark na rin tayo sa Casa Alberto. So pwede pa isang kotse dito para maharangan yung motor natin. Wait lang ng parking din eh. So yun lang, quick ride lang naman tayo. Hindi na ako makapag-vlog sa loob. Nahihiyan. Nakakunod na sila lahat eh. Okay, so pakita ko pala yung resort muna bago natin i-end. Pero hindi na ako masyado magsasalita. Pagdating sa loob, nahihiyan na ako eh. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share. Okay, time check 5:39 AM. Medyo madilim-dilim pa. Pero uwi na tayo kasi hindi rin naman tayo nakatulog dito. Ay, huling tingin lang tayo sa pool at saka yung parang pinakabahay. So dito yung parang may karaoke sila dito. Pero hanggang 10 PM lang kasi medyo city pa rin itong resort. Tapos ito yung pool, kiddie pool. Tapos ito yung kwarto. Puro bedroom lang dun sa taas. Dito sa baba yung living room, kitchen, and the dining. Yun lang. Bye! So tara, biyahe na tayo. Grabe, ngayon ko na lang ulit nagawa tong parang walang tulog. Feeling high school. Cold start. So sa ngayon, samahan niyo lang ako sa biyahe sa pauwi para hindi ako makatulog kasi antok-antok na eh. Swerte ng buong ride natin, hindi tayo binagsakan ng ulan. So nakita niyo naman yung resort, no? Parang recommended siya, ako nagustuhan ko kasi maganda yung itsura, tapos may pool, may kiddie pool. Malaking plus na sa akin yung mga ganon kasi syempre may anak ako. Alam ko makakapag langoy-langoy or makakatayo yung bata. May karaoke, maganda yung room, maganda yung itsura. 22,000 or 23,000 ata per night dyan sa Casa Alberto. Ah, ito ata yung hindi ko tinake na expressway. Okay. Okay, highway pala talaga siya. Yung dinaanan din natin papunta. May insekto, kadiri.
Ah, ito pala yun, yung may tunnel na parang sa Japan. Nangangasan ako dyan eh. Ayun, no? Okay. Mukha namang hindi ko first time dumaan dito, pero makakalimutin kasi ako. Abot na siguro tong gas natin hanggang bahay. Speaking of gas, yung last ride namin, pumunta kami ng Tagaytay. Si Eiler kasi yung kasama natin na naka Z900. Dati siya naka Ninja 650. Tapos pumunta siya ng Trident hanggang mapunta na ang Z900. So yun, medyo ramdam daw niya yung gas. Well, syempre, di ba, parang 650cc to 900, talagang malaki yung jump. Pero wala pa siya ng fuel consumption eh. Naalala ko lang kasi itong XSR 900, 3-cylinder naman to, pero 900cc din. Matipid siya eh, for me. Hindi pala matipid, sulit na siya para sa isang 900cc. Wait lang saan ba tayo? 2 left. Tapos muna sa daan, baka lumagpas. Yun ganda. May pa-aeroplano. So yun nga, parang nako-compare ko siya sa ibang adventure bike. Nakaano ako dito eh, 20 kilometers per liter. Yun yung average ko, kasama na yung mga long ride, yung mga bomba, konting rat-rat. Talagang doon naglalaro. Siguro sabihin na natin 18 to 20. Not bad for a 900cc. Okay, so ito na talaga. Kung umabot kayo sa part ng video na to, sobrang salamat sa pagnood at sa inyong suporta. So di ko akalain na aabot tayo ng umaga. Akala ko yung papunta lang ang may vlog natin. Pero okay na rin, mas maraming ride at saka na-enjoy natin, di ba? So sana na-enjoy nyo rin. Ride safe everyone. Peace!